Mga kababayan nun sir, this is John, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 19, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Lumiere Residences, dito yan sa may Pasig, Bagong Ilog Pasig. At dadanin po natin yan sa may SM Mega Mall, sa may Wakwak Green Hills, Mandaluyong po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. Kada wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin. Pick up po. Sige. Edwin. Lahat ng pulis dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan, hindi nila iniiwan. Sinibak na sa pwesto na sabing customs police at mahaharap sa mga reklamo administratibo. Pero ayon kay Remulla, dapat tagyan ng pangit ang batas para mapanagot ang mga may-ari ng baril na nagpapamaya sa kanilang armas. Sa dalawang nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms qualified personnel. Ngunit, sa parehong bagay ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpairam ng kotse at yung umira ay nakatagasa. Reckless negligence. Isn't the owner of the gun equally responsible? Samantala, muli na pag-usapan ang pagban ng social media sa mga menor de edad matapos lumabas sa investigasyon na posibleng na-influensyahan din ng online gaming platform na Roblox ang namalit na estudyante. Roblox in itself is not a dangerous game. It is a chat. It is a chat group that is decided. Doon nagkakaroon ng tubuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that implement young minds. Baka panahon na natingnan natin yan. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon. Pero hindi naman one size fits all ang solusyon dito sa problema na to eh. Batay sa datos ng Philippine National Police, umabot na sa 50 ang mga insidente sa mga paaralang kinasama West Philippine Sea na patuloy pang lumalayo sa ating bansa sa layong higit 900 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Kung sa dalawang ito, meron pang isang bagyong binabantayan sa malayong silangan naman ng Mindanao sa labas ng FAR. Lumakas pa ito at naging tropical storm na may international name na Saudel sa layong higit 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Tutubukin po ng bagyong Neneng ang direksyon ng Taiwan dahil ito inaasahang tatama sa limang bahagi ng Pilipinas. Doon sa Taiwan ito posibleng mag-landfall o lumapit at bago lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes, August 21. Hihirain ito paakyat itong habagat sa ilagang bahagi ng Luzon habang yung bagyo naman sa West Philippine Sea patuloy pakikilos palayo sa atin at hihina ang kilas na habagat. Yung bagyong Saudel naman sa silangan ng Mindanao ay tuloy-tuloy na lalakas habang kumikilos sa northwest gitnang bahagi ng Pacific Ocean. Posible po itong sumilip sa ilagang silangang bahagi ng FAR sa susunod na linggo at pwede rin may mabuong panibagong bagyo mula sa buntot ng Tropical Storm Saudel, bagamat di naman inaasang papasok sa PAR. Kaya patuloy pong umantabay sa updates sa mga binabantayang weather disturbances sa paligid na ating bansa.
forecast ng The Weather Company para bukas August 20, araw ng Huwebes. Sa Luzon, meron pang malalakas na paulan ang habagat sa madaling araw sa ilang lugar sa Ilocos Region. Kalat-kalat na ulan naman ang aasahan sa Northern at Central Zone at Mindoro maghapon po yan. Araw naman na sa Bicol at Calabarzon at pagsapit ng gabi ay mababa na ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mainit at maalinsangan naman maghapon sa ibang bahagi ng Pilipinas. May ulan po bago magtanghali sa Zamboanga Peninsula. Sa hapon, kalat-kalat na ulan ang aasahan sa Maypanay at Palawan. Pero yung malalakas na paulan ng thunderstorm, aasahan yan sa Bukidnon, Agusan del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro hapon hanggang oras ng hapunan at pagsapit ng gabi posible pa yung mga pagulan dyan sa bahagi ng Soxargen. Ito naman sa Metro Manila, maulap at pwede pang may kaunting ulan sa umaga. Madaling araw po at umaga yan, pero sisilip na ang araw at mababa ang tsansa ng ulan maghapon. Pero sa gabi, pwede meron ulit daraang pag-ulan. Sa Mataray, patuloy pa ang pagpaulan ng habagat ay tuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam na umabot na sa 186.41 meters nitong Miyerkules ng umaga ang taas. At Bernard, sa aking kinatatayuan ngayon sa may Quezon Avenue sa Quezon City ay manipis na rin yung kaulapan at wala na rin inaasahang pag-ulan. Yan muna ang sa lagay ng panahon mula po rin sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako po, si Ariel Rojas. Ingat, pagbibiyahe. Gretchen, sunod-sunod ang gintong napapanalunan ni AJ Obiena. Saan naman susunod na sasabak ang ating winning Pinoy pole vaulter? At hindi bukod sa iba pang tournament, paghahanda na rin si AJ Obiena na depensahan ang kanyang titulo bilang Asian Games Champion. Samantala, pangungunahan ng dalawang world champion ng Philippine Jiu-Jitsu team sa ASEAN, matapos magtagumpay sa mga international Nag-grab na ako, pagod na ako. May papadrol, si Xavier. Patuloy na tumataas ang kumpiyansa ni Olympic pole vaulter EJ Obiena kasunod ng sunod-sunod 200. ng ginto ngayong 2026 season. Nakatungkit ng ginto si Obiena nitong Martes sa grabe. Golden Sands 2026 competition sa Poland. Para kay Obiena, malaking tulong na kasama niyang mag-ensayo ang kapwa Totoo nga Olympian yung sinabi na nila. Emmanuel Corrales. Sobrang dami ng trabaho.
Naaangat sa buhay ang pamilya ni na Florence kaya ang bill nila sa kuryente nitong mga nakaraang buwan ay naglalaro sa 20,000 hanggang 40,000 pesos. Pero laking gulat nila nang makita ng anak niya sa Meralco app na halos 1.6 million pesos ang bayarin nila sa kuryente ngayong buwan. Sabi ko ba kay Sofia, Mom, yung puso ko nahulog sa puso ko. At mamatay-matay siya. Sabi, ikaw, sabi ko, wala ako kasi that's not ours. Renter o nangungupahan sila Florence sa bahay na ito mula noong pang 2025. Pinalitan ang metro nila noong Mayo dahil hindi na kinaya ang load sa dami ng appliances. Noong June hanggang July, wala namang question sa nakuha nilang bill na umabot pa nga ng mga 60,000 pesos ang pinakamataas. Nagulat na ang pamilya nung mabasa nila sa app ang halos 1.6 million peso bill na sumugol si Florence sa pinakamalapit na Meralco office. Ang sabi umano sa kanya ay tampered o pinakialaman ang metro mula pa noong 2021 kaya lumaki ang sinisingil na Meralco at maputulan na sila ng kuryente ngayong linggo kung hindi umano mabayaran ang 1.6 million na bayarin. Ini-insist pa, damay ka. Kasi nga, nakinabang din daw ako sa topic. You know the word nakinabang? Di ba, pangit pakinggan para kung maglalaman sa something. Pero ano nga ba ang remedyo ng usual kapag kine-question pa niya ang bayarin sa kuryente? Pwede ba siyang putulan kapag hindi niya nabayaran ang inuupong bill? Inilog ng ABS-CBN sa Meralco ang reklamo ni Florence at bagamat nanindig lang tampered ang metro, tiyak ng kumpanyang walang putulang mangyayari. Naiintindihan namin yung concern ng customer, so wala naman na mangyayaring disconnection that I assure the customer is being sorted out. Paalala naman ng Energy Regulatory Commission sa mga consumer pwedeng tumulong sa kanila ang consumer na may question sa billing o hindi kontento sa paliwanag ng mga private utilities o electric cooperatives. Pag-apply ka sa amin sa ERC, automatic mag-issue kami ng tinatawag ng space disconnection na suspend muna yung disconnection habang ina-assess yun kung tama ba yung allegation, tama ba yung sinisingil. Giit-giinis, ang ERC lang ang opisyal na pwedeng magdeklarang tampered ang metro na consumer at hindi ang utility o electric cooperative. Hindi pwedeng basihan yung mismong test report lamang ng distribution utility para masabi na tampering sila. Dapat kami mismo sa ERC ang magsabi na tampered yung meter. Meron kaming ini-issue din na test report. Pero paliwanag ng Meralco, ay pinaalam nila sa kinatawan ng consumer o may-ari ng bahay ang petsa ng testing ng metro at ginawang pagsusuri na may kasamang taga-ERC. Hindi naman kami magte-test, Alvin, nang wala yung naturang waiver at saka walang representative from the regulator to witness it. I wasn't there when they checked it eh. They didn't invite me, Mom, bitch. Kasi ang Maynila, they go. Bigyan din ng Meralco na wala namang kasalanan ng tenant o yung umuupa at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng bahay para maresolba ang issue kaugnay sa questionabling metro. Mga parin sa ilang lugar sa Metro Manila at Carating Provincia dahil sa patuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Live mula sa Malabon City, nagpapapunan Daniza Fernandez. Daniza, maulan pa rin ba dyan sa iyong kinaroroonan? Bernadette, walang pag-ulan sa mga sandaling ito dito sa Malabon. Kaninang tanghali pa ang huling buhos ng ulan. Meron dito ay madalas ay mga pag-ambon, kaya naman ang ilang bahagi pa rin ng Malabon ay lubog pa rin sa baha, gaya ng barangay Pangkulo kung nasaan tayo ngayon. Sinaga ni Lourdes na maglakad sa higit isang talampakang baha papunta sa isang ospital sa barangay Pangkulo sa Malabon City para sa kanyang follow-up check-up. Naoperahan kasi siya sa dibdib. 3 buwan na ang nakararaan. Nilakad ko lang dito. Kasi natumaas din ang pamasahe. Nilagtaga ako ng maglakad. 15 minutes na sa katawan. Okay, hindi ko bagal din. Parangan. Nakakapaano. Ang ibang residente, nagdesisyon lang lumikas. Isa sa kanila, si Ligaya. Mas pipiliin sana niyang manatili sa kanilang bahay para makagawa ng mga bayaran na pinagkukuhanan nila ng pang-araw-araw na gastos. Pero pinapos na rin anya siya ng pambili ng tela.
mga nakabaran sa drainage. Sa Rodriguez Rizal naman, bumigay ang ilang bahagi ng dike sa barangay San Isidro sa gitna ng walang humpay na ulan. Sana po, wag na nga tayo na mag-disgrasya pa niya. Sana mapansin na rin po kami dito. Ako po lang po to, project. Wala pa nga po 2 taon eh. Hindi ko lang masabi kung sabi Dito na po kuya sa tabi. Mabilis na tira. Ingat po. Salamat po, God bless po. Maraming salamat sa iyo, Danita Fernandez. Tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng habagat sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Binisita po natin ang ilang residenteng nasa evacuation center sa Barangay Madresa, Quezon City at sa tatlong barangay sa Kalupit, Bulacan at nagbigay po tayo ng pagkain, ng mainit na pagkain. Sa kabuuan, naabot sa mahigit 2,000 individual ang nabigyan ng hot meals na inaasahang makatutulong para gumaan ang kanilang pakiramdam sa gitna po ng kalamidad. Samantala, sa mga kapamilya nating nais magpaabot ng tulong sa mga dinahadulot ng habagat, maaari pong mag-donate ng bigas at nangangailangan din po sila ng mga hygiene kits tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Alexander Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donation, i-scan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman po sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring i-scan. Maaari rin ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya. Tita Willie, ay, walang tigil pa rin ang ulan. Eh ano ba ang pwedeng gawin para makapaglaba kahit umuulan? Ay, Ate B, may mga winning discard tayong ibabahagi para kahit maulan, pwede pa rin maglaba at maiwasang mag-amoy kulog o mga asim ang mga damit. Lingguhan ko maglaba ang mom of 3 na si Mary Grace Glorioso. 5 po kaming pamilya. Isang babae, 2 lalaki. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Parang po.